Very much ang pagod and stress natin this week kaya andito tayo ngayon sa Nagakadan, Kiangan, Ifugao, Philippines para magbilang ng motor na lumabas at malau. Yesta ng Ifugao ngayon kaya ilang araw din akong pabalik-balik sa kabisera para makipaspasali. Tapos bigla akong nakakita ng ice na nabadong sa palayan at pinulot ko, sayang naman, 10 piso pa naman ang isa. Wala nga akong kasama at may kanya-kanya silang lakad. Pati ba naman itong ice, ayaw pang sumama. Armed with gamrang or harvesting knife na pinahiram ni Auntie Norma, ay andito tayo ngayon sa palayan ni Auntie Junia para tulungan siya. Sakto ding nag-iisa siya na nag-aani noong araw na yon. Pero bago ang lahat, imit muna natin si Mengmeng, yung aso nilang antukin na natutulog sa ilalim ng mga palay stalks. Nagmerienda muna kami ni Auntie ng koks at tinapay bago kami nagpatuloy sa pag-aani. Andito din kami noong nagtatanim sila, ilang buwan na ang nakakaraan. Sabi ko, babalik kami kapag anihan na. Native rice na pula ang tanim ni Auntie ngayon. Ito yung mabangong klase ng heirloom rice na karaniwang tinatanim dito sa Highlands noon. Pero ngayon, iilan lang ang nagtatanim ng native rice at isa si Auntie Junia na nagpapatuloy sa ganitong tradisyon. Minana pa daw niya ang mga seedling niya from her mother-in-law. Sa paglaki ng populasyon ay kailangang mabilis din ang food production at isa ang rice ang mas pinabilis pa by developing breeds of rice na mabilis ang paglaki at maturity. Pinakamabilis na ang 3 to 4 months to harvest. Although in demand sa market ang heirloom rice dahil sa exceptional nutritional value, lasa, aroma, kulay and cooking quality, yung production niya is mababa sa kadahilan ng bukod sa matagal ang maturity ay nakakaapekto din ang kakulangan sa irigasyon at climate change. Auntie Junia reminds me of my ina na mabilis ang garaw when it comes to field work. Lagi kaming sumasama noon sa bukid kaya bata pa lang ay alam ko na kung paano humawak ng gamlang. Long before the introduction of sickle or gapas, ang gamlang ay libong taon ng gamit ng mga magsasaka sa Asia. At dahil mataas ang stocks ng heirloom rice, gamlang is advantageous gamitin, lalo na kapag hindi pantay ang pagkahinog ng mga palay or maraming damo ang palayan. Ang tradisyonal na pag-aani sa Ifugao ay isang gawaing pangkomunidad. Ang mga babae ang karaniwang taga-ani na may kanya-kanyang tungkulin or role. Pagkatapos anihin ng taga-ani ay ipapasa niya sa taga-kolekta at kukunin naman ng taga-tali. Pagkatapos maitali ng maigi ay kukunin naman ng taga-tabas ng rice stalks para malinis at pantay tingnan. At ang mga lalaki naman ang magbunag using batawel or sturdy stick at kanilang papasanin papunta sa arang or rice granary. At nakaabang naman yung taga-salansan ng mga ani sa loob ng imbakan. Tanghali na at kumain kami ng lunch na pinadala ng kanyang dalagang anak. Habang kumakain, sabi niya ay meron pa daw aanihin next week dahil hindi pantay ang pagkahinog ng mga palay na tanim niya. Bago umuwi ay nanguha muna kami ng kamatis. Bagsak presyo daw ang kamatis ngayon kaya pinabayaan na lang ng kanyang anak ang kamatis niya. Dahil ganun talaga ang buhay gardenero, waday swerte, waday malas.